Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat at welcome po muli sa STOA channel. So ngayong araw na ito, isang TCL air conditioning na naman ang ating pong gagawin. So samahan nyo ako ngayong araw na ito guys sa ating pong gagawin na pagre-repair ng TCL window type air condition. Ang complaint ng customer, pareho po na hindi raw po lumalamig. So ito, check upin muna natin kasi ang nakita po natin na sira dun sa kabila ay condenser, may butas. Ito po, check upin natin kung ano po ang sira nito. Na model. Check natin to. Tanggalin muna natin yung pan. Guys, pan muna. Panel. Okay, so tatanggalin natin yung ating pan muna. Tanggalin natin yung cover na ating inverter. Ayan. At yung pan natin, ito yung connection ng pan. Tatanggalin natin to. Ayan. Para maalis natin yung pan. Ayan. So ito po yung pan ng ating aircon. Ayan, tinanggal na natin para ma-access natin tong condenser. I-check ngayon natin kung nasaan yung leak ng condenser. Para po makita natin kung yun talaga yung problema. Ayan, daming styro dito guys. Ang daming styro, linisin muna natin. So yung makikita nyo ang daming dumi. Ayan. Tisin po natin. So, tatanggalin natin itong cover nitong ating compressor. Kanyang soundproof. Para hindi masunog kasi masunog tayo dito sa ating condenser. So pagka mayroong dito po ikinabit ng manufacturer yung access valve. Ito guys, kung makikita mo to, ito. So ngayon puputulin natin to para makita natin kung meron pong laman pang refrigerant kasi hindi na raw po ito lumalamig eh. So puputulin natin. Pagkatapos natin putulin, lalagyan po natin ng access valve para ma-test natin.
ayan guys, naputol natin, walang lumabas na refrigerant. So ibig sabihin, meron nga po itong butas. Gagawin natin guys, ay nakabitan natin ang access valve para makita natin kung saan po yung sira. So ayan, kakabit natin ito dito para tapos hihinangin natin. Yun. Ayan, at haharangan natin guys yung ating compressor para po hindi masunog yung mga goma. Ayan, at palalamigin natin ng konti. Pag malamig na siya, kakargahan natin ng nitrogen para makita po natin kung saan ang butas nitong ating condenser. So mga 10 minutes, balikan natin guys. So ayan, at malamig na siya. At kakabitan natin ng gauge. Manifold. Check muna natin. So ngayon, kakargahan natin ng nitrogen. Dito banda ang butas. Okay guys, may butas dito banda. Ang butas ng ating condenser. So tatanggalin natin siya. Tingnan natin kung mare-repair natin. Kasi yung isa pong ginawa natin nung una, meron siyang available na condenser, pero ito po wala. Kaya po subukan natin i-repair. So, tanggalin muna natin ito, mga connection.
Ayan, natatanggal na po natin itong ating condenser. So dito natin siya nakikita kanina yung butas. Pipilitan natin, guys. Sasarahan natin to saka ito para po na-check natin. So ayan, at nahinang na po natin. O yung mga tubo, dulo ng to, hininangan natin. Kakargahan natin ng kahit hangin na lang po, compressed air dito para makita natin kung saan banda yung butas. Ayan, at kakargahan natin ng hangin. Bali ang butas ito, guys, nasa puno. Malakas ang butas. Ayun. Ayun, guys. Nandito ang butas. So, susubukan natin hinangin ito. Kung kaya nating maayos pa. Ito po yung crack eh. Ito. Itong crack. So susubukan natin hinangin. Ang cause nito, yung vibration, nagka-crack po yung tubo. Kaya mas maganda kung mabibracean natin siya dito. Ito siguro bracean natin. Kasi kung mabubuo natin to, vibration po natin. So ayan, nahinang na natin, guys. At susubukan po natin siya uli. Lalagyan natin ng hangin. Check natin kung may butas pa. Ayan, guys, so makikita natin butas. Nahinang na po natin. So ang gagawin natin dito para mabawasan yung vibration, magbe-brace po tayo ng tubo. Siguro dito natin ilagay yung brace natin ng tubo para po maiwasan natin yung mababali siya ulit. Yan, ganyan. I-brace natin dito, guys. Okay. So ayan, guys, tapos na tayo mag-bracing. Kung makikita nyo, ayan, ilagyan natin ng brace kasi yung vibration, nagkakaroon ng vibration dito, nagkakaroon ng crack yung tubo, kaya po tayo nag-crack doon. So ngayon may brace na siya,
sigurado tayong hindi na po magkakrak ito. So ngayon at tatapos na po nating i-repair yung ating condenser. So lilinisin natin yan guys, lilinisin natin and then ibabalik na po natin. Nalagyan na po natin ng access valve. So ready for installation na po ito. I-install natin itong ating repair na condenser. So makikita nyo, ayan po yung ating bracing na nilagay. Ito pong bakal na ito. So install na natin itong ating condenser. Okay, so ayan po at tapos na ang ating pagkakabit. Then palalamigin natin siya at kakargahan po natin ang nitrogen for leak check. Balikan po natin after 10 minutes. So after 10 minutes ay magkakarga po tayo ng nitrogen para po ma-leak check natin ang ating system. Ito yung gauge natin. Check po tayo ng ating system. Yan po, meron na tayong nitrogen. Then magli-leak check tayo. So mamaya after 30 to 1 hour babalikan po natin at titingnan natin yung ating gauge kung nagbago. Kung hindi, babacuumin na po natin. Hintayin natin yung ating 30 minutes to 1 hour na resting time para ma-check natin kung may leak pa. Kakabit na po natin yung ibang
parts nitong ating aircon. Kagaya po nung cover po ng compressor at saka yung ating fan. So ayan, at nakalipas na po ang isang oras. So hindi naman po nagbago yung ating pressure. Ngayon po bubuksan natin para maubos yung nitrogen sa loob, and then babacuumin natin. Sa ating system, at saka po tayo magkakarga ng refrigerant o maglalagay ng refrigerant. Tayo muna natin 30 minutes, balikan natin after na ma-vacuum po siya. So ayan guys, at natapos na nating i-vacuum yung ating system. Ngayon po magkakarga tayo. Ang gagawin natin proseso ngayon kapareho po nung ginawa natin nung unang aircon na ginawa natin. Dito po tayo sa liquid side magkakarga kasi pagka po ganito mas mabilis pong gawin, kaya dito po tayo nagkakarga. Okay, so and then kailangan natin yung ating timbangan. Pareho po ito ng model ng una, so R32, 280 grams. Ang ating pong ilalagay. Perch po tayo uli dito. Yun. At pagkatapos ay bubuhayin natin itong ating timbangan para mag 0-0 siya. Kasi pagka po binuhay mo ang timbangan na nakakarga na yung wala yung ating refrigerant, so hindi po siya nagsisiro. Tayin muna natin, medyo gumalaw po kasi yung tangke. So ayan, at 0 na po tayo. So ayan guys, nakita natin na nakargahan na natin ng 283.
ng ating refrigerant na R32 yung ating system. At atin pong isasara na itong ating access valve. Ito, bago po natin paandarin dahil meron na po tayong refrigerant. Ayan, so ngayon magpapaandar na po tayo. Okay, so saksak natin. Okay, then ipa-power on natin. Yan po. Kapag umandar na yung ating pan, andar na rin po ang kompresor. And then i-monitor din natin yung ating current. Ang current natin ngayon ay 0.4 dahil sa hindi pa po umaandar ang ating kompresor. So hintayin po natin yan. Umaandar pa lang po ngayon yung propeller na pan dito sa ayun guys, at umandar na po siya. Umandar na rin ang compressor natin. Monitor natin ang current. So nag 0.9 na po, 1.1. Titingnan rin natin kung mag-yellow po itong tubo na ito. Ito guys, yung tubo na galing po sa ating UV. Pagka kulang po ang karga natin, mag-yellow po itong mga tubo na ito. Ayan. So makikita natin sa ngayon wala pa po yellow. And then mamaya i-obserbahan natin. After 10 minutes balikan po natin. So ayan, after ng 10 minutes testing. Ayan, 15 dito. At saka 40 dito sa condenser side. So ibig sabihin guys, working na po yung ating aircon. Ayan, at maandar na ang ating aircon. Okay. Okay, so testing tayo. Ayan, nakita natin na gumalaw yung kanyang louver. Ayan guys. So ibig sabihin, okay na po yung ating unit. Ang ating aircon. So ayan guys, at natapos na natin yung TCL na window type air condition. At nakita po natin yung common problem nila doon po sa tuktungan ng ating condenser. Actually, ito pong problema na to hindi po nangyayari lang sa TCL na window type aircon. Nangyayari po ito sa ibang brand, kahit po sa Everest at Haier, Sharp na window type. Nangyayari po ito. Madalas po talaga yung portion na yon ay
nagkakaroon po ng crack dahil po sa vibration. So, sana po ay nakapag-share po ako sa inyo ng kaunting kalaman na po pwede nating magamit sa ating pang araw-araw na pagre-repair ng ating mga appliances na pinagagawa ng customer. At kung bago po kayo dito sa ating channel ay paki-subscribe po ang ating channel, paki-hit na rin ang notification bell para po updated kayo sa mga latest na video na i-upload natin. Maraming salamat po.